Isabay nyo kami sa inyong mga agahan at sigurado na ang pinakamaiinit na balita at impormasyon ang magbibigay gabay sa inyo sa simula ng panibagong araw. Simula ng bawat umaga na may alam at pakialam. Kasama si Alice Noel. Dito lang sa D1 1206 AM, ang radyo ng bagong Pilipinas. Nagbabalik pong muli ang programang Morning Chill with Senator Francis Tol Tolentino. Kanina po bago yung ating commercial break, ang inyong napakinggan ay ang awiting Ang Nag-iisang Ikaw by Louie Heredia. Sa punto pong ito, puntahan na po natin yung ating Baranggayan segment. Naroon po ngayon sa Barangay 19, Caloocan City si Alexa Avila at ang ating makakasama ngayong umaga ay wala pong iba kundi si Barangay Kagawad Alfonso Arellano. Good morning po, Kagawad! Ayan. Sige, magpapa-unmute nga Alexa. Yan. Yan, para ating mamarinig yung tinig ni Kagawad. Yan, si Kagawad Alfonso Arellano ng Barangay 19, Caloocan City. Good morning po, Kagawad. Ma'am, magandang umaga din po ma'am sa inyong lahat dyan, Ma'am Cecil at sa ating mga tagapakinig. Kamusta po, Kagawad Alfonso? Okay po sa ngayon dahil nga po sa interview na ito maaga po natulog at maaga rin po nagising para makapag-prepare po tayo nun. Kamusta naman po ang Barangay 19 ngayon, Kagawad Arellano? Sa ngayon po, ang Barangay 19 situation po naman ay very peaceful po at manageable po naman ang lahat ng mga nangyayari po dito dahil nga din po ang ating barangay chairman po ay isang barangay, isang civil engineer. Wow. At ako naman po ang first kagawad, retired PNP po ako. Wow. So, At forte nyo pala yung peace and order. At sa suporta po sa amin na ating mayor, Along Malapitan. Kaya po napapatakbo naman po natin na maayos ang ating barangay. Ako matutuwa niyan si Senator Francis Tol Tolentino, Kagawad. Kagawad, tell us more about your barangay. Gaano ba kalaki po ang Barangay 19? Gaano karami ang inyong nasasakupan? Yes, ma'am. Ang total lot area po namin dito ay 5.1 hectares. At ang total population po namin ay 3,655 or more pa. Ang total households po namin ay nasa 957. At ang total voters po naman namin ay sa ngayon, ang natatala po namin ay nasa 2,123. Bulto pala ng inyong populasyon, Kagawad, ay mga voting age na, voting population na po. Yes, ma'am. Saan ba malapit, Kagawad, itong Barangay 19? Malapit lang po kami dito sa dito sa may hospital ng Caloocan. At malapit din po kami sa C3. Yun po yung pinaka ayan, yung parang pinaka-landmark ng inyong barangay. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Sir, nabanggit ninyo kanina, si chairman ay isang civil engineer. So, forte niya yung mga infrastructure. Siguro kasama na dyan yung pagtiyak na may maayos na drainage system yung inyong lugar. Kamusta, sir, ang Barangay 19 when it comes to, yung mga ganong infrastruktura? Yes, ma'am. Actually, ma'am, yung lahat ng mga eskinita dito ay pinasimentuhan na ni Kap. Pagkatapos, merong area dito sa lugar namin ng karsada na dinadaanan ng mga tao ay inaabot ng baha. Okay. Alam niyo naman po, ma'am, itong barangay namin ay malapit na malapit sa Casili Creek, yung sapa. Opo. So, ang ginawa ni Kap doon sa karsada na medyo bababa ay
nag-request siya para mapasimentuhan po. Awan ng Diyos po ngayon, ang lahat ng maladalaanan po namin dito ay maayos na po. Sementado na, ano ho? Sementado po. Pati yung Opo. mga eskinita po namin, sementuhan po yan. Opo. Yun naman problema ng pagbaha, Kagawad. Paano nyo po ina-address ngayon? Yan mang ang problema natin eh. No, nung umupo nung 2018, Mhm. nadatnan ko na po to dahil yung baha dito, konting baha lang po ay konting ulan Konting lang ulan. bumabaha na. Mhm. So, ang ano dito, nung inikutan po namin, naiipon po yung mga basura doon sa Oo. mga bawat boundaries ng mga barangay. Mhm. So, lumapit kami kay Mayor. Ang ginawa ni Mayor, nagpababa po siya rito ng mga backhoe at pinahukay niya Ayun. yung mga basura. Mga bara. At the Opo. same time, pinag-usapan po nila, nagkaroon po sila ng meeting, kasama po ang mga barangay. Nagkaroon po ng kasunduan na pati yung dinarna po natin ay tutulong para po dito sa pagpaayos nitong bakit binabaha yung lugar ng area na ito. Ayun. So, ang ginawa po nung napagkasunduan po, na bawat barangay na dinadaanan ng Kasili Creek, kung tawagin namin dito Kasili Creek Opo. nagkaroon po ng 2 tao sa bawat barangay para maglinis dito sa Kasili Creek, bawat boundary po yan. Mhm. So sa mga tuwid, maganda po ang resulta eh, kasi Yun. Mhm. nawala na po yung mga tambak na basura. Yun. Mhm. Oo. Araw-araw po, umaga at hapon po yan. Pupuntahan po kung tawagin namin ng mga ng mga tao na yan, Estero Ranger. Na ang nagpapasweldo po yata, pagkakaalam ko, DNR. DNR. Aha. Opo. Aba, maganda to. May Estero Ranger. Ayun. Yes, ma'am. Na-declog yung inyong mga drainage. Yun yung mga Yes, ma'am. estero. Opo. So ngayon pag nag-uulan po, ano po naging improvement, Kagawad? Lalo nang nitong mga nakaraan, nag-uulan po eh. Opo. Pagka umulan po naman dito, pag biglaan pong ulan, talagang medyo tumataas pa ang tubig sa sapa. Dahil kasi yung pinakamalabasan naman ng tubig, medyo maliit na. Mhm. Oo. Ang ano naman po, madali naman po siya maghupa. Madali naman po subside po yung tubig. Yun ang kagandahan. Yun po ang kainaman, yung magandang dulot nung ginawang declogging operation. Ano po, Kagawad? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, ma'am. Ayun. Isa pa po, ma'am, hindi na iipon yung mga basura sa bawat boundaries ng mga barangay. Yun, isa pa yan. Nabanggit niyo yan, yung Opo. cleanliness. Kamusta po ba ang programa ninyo pagdating sa cleanliness? Cleanliness po, kami naman may nakatalagang tao dito na tagawalis talaga everyday. Mhm. Pagkatapos po, weekly, mayroon po kaming clearing operation. Yun. Mhm. Oo. Itong clearing operation po, same ano rin po yun. Parang lilinisin po yung mga kalat sa kalsada Opo, dyan po opo. sa inyong barangay. Opo. Mhm. Opo, lilinisin. Pagkatapos di same time, sinasabihan na din po namin yun. Alam mo na, sa Oo area nga namin ho. kasi bigyo looban po ang barangay namin. Yung mga nagpa-parking, problema naman po talaga namin din minsan dito yung nagpa-parking ng mga motor dahil sa sobrang dami na nila. Oho. So, kasama na rin po doon sa pag-ikot namin, paglilinis namin, pinasabihan namin yung mga may-ari ng mga motor na iayos nila yung pagparada ng kanilang mga motor. Oh, alam nyo, kasama po talaga yan. Ano? Hindi po kasi masusolusyonan yan kung ang pamahalaan lang ang kumikilos. Ano? Kung ang barangay lang. Dapat po talaga may cooperation at pagtutulungan ng mga residente. Ano po, lalo na yung problema sa basura. Dapat kasama po talaga sila, katuwang po talaga sila para hindi na po tumambak ulit yung basura. Ano po, yung issue ng Opo, ma'am. Opo. Mhm. Yung parking dyan sa inyong lugar. Pagdating sa basura kasi ma'am, regular naman po na umiikot dito yung truck ng basura. Opo. Yes po, Kagawad. At yung mga tao naman aware na po sila doon sa paglabas ng basura. Hindi sila maglalabas kapag wala pa po yung truck. Ayun, yan ang mainam po. Yun. Disiplina po talaga, Kagawad. It will go a Kailangan long po talaga way. disiplina. Opo. Opo. Kailangan po talaga sa kaunting tiyaga talaga sa mga tao. Kasi yung mga tao natin minsan po, meron talagang sumusunod at meron talagang hindi po sumusunod. Mhm. Ayun. Dapat po, lahat ay makiisa. Kasi sila rin naman po ang magbebenepisyo in the end. Lalo po ngayon at pagkaganitong tag-ulan,
problema po, ang dami po kasing kaakibat na problema ng pagbaha. Yung mga sakit lalo na, dengue, leptospirosis, ganyan. Kaya mainam po na nagiging proactive po ang inyong approach para maiwasan Opo, yung pagtaas ng mga ganyang kaso. Kayo po sir ay nabanggit nyo kanina ay isang retired police. Yan. Kamusta po ang peace and order naman dyan po sa inyong lugar? Okay. Peace and order po namin dito ay napadrug cleared po namin ito aming barangay. Wow. At very peaceful naman po. Itong mga drug personalities natin ay lagi po namin minomonitor ito. At kung sila naman po ay medyo talagang naliligaw na landas, kinakausap po natin, kinakaunseling po natin. Kasi yun po ang importante. Itong mga biktima kasi ng droga, ang tawag po namin dito ay client. Hindi po namin sila tinatawag na addict o ano pa man. Kasi medyo masakit din yung tawagin addict. So ang tawag po namin dito ay mga client, kliyente mo kasi araw-araw ginaguide mo sila, pag monitor po sila. Saka monthly po, mayroon kaming monthly report doon sa ng mga drug personalities kung ano yung mga movements nila. Nire-report po namin sa KADAP. Okay. So very well. Basta man continuous monitoring lang po kami sa kanila kung ano nila. At guide po namin sila. Nagtagumpay po yung ganyang effort ninyo dahil drug cleared na po ang inyong barangay, Kagawad? Opo ma'am, kasi nasusundan naman natin sila, galong-galaw nila. Kaya lang minsan kasi may mga dayo, hindi na natin maalis kasi yung mga sa droga. Yun nga po ang pinakamalaking problema namin kasi ako nga po, muntik na ako mapahamak dahil nga may hinuli ako minsan dito, lumaban. Nako. Siyempre dahil nga ako naman po ay retired police, hindi naman ako papayag na hindi natin siya mahuli. So, kaya yun, kung hindi na-actionan yung mga sumbong kasi ng mga tao, medyo lalala. Importante po talaga ito kasi pagka drug cleared ang community, Kagawad, kaakibat po niyan mas magandang peace and order para po sa inyong barangay. Yung police visibility naman po, Kagawad, kamusta po? Mayroon po ba kayong nasasakupan na police community precinct or police station dyan po sa inyong lugar? Kami po ay sakot ng substation 3. Ang mga kapulisan naman po, tuwing gabi, every night naman, umiikot po sila, dumadaan sa barangay at sinasama yung ating mga barangay tanod para umikot po sa area ng aming barangay. Apo. So, yung mga tao, na-aware sila. Yung halimbawa, yung mga nagiinuman sa kalsada, pag nakita tayo yung mga barangay tanod natin o yung mga kapulisan natin, inaano naman sila. Pero napapagsabihan naman po natin sila. Ayun, naitanong po namin yan, yung police visibility. Kasi importante po yan, ngayong magsisimula na po ulit ang klase. July 29. Opo, importante na matiyak po natin yung seguridad ng mga batang papasok sa eskwela. Kagawad? Opo, ma'am. Opo. Nabanggit na rin po natin yung school opening. Meron po bang programa ang inyong barangay? Ngayon pong nalalapit na pasukan? Actually, ma'am, mayroon kami kasing daycare sa taas Okay po. Oo. Itong barangay namin kasi may daycare. Tapos ang mga nag-i-enroll dito, yung kapitbahay namin na mga barangays, ng barangay 17, barangay 21, at barangay 19, dito po nag-i-enroll sa daycare center namin. So may programa po na magkakaroon, magbibigay kami ng mga schools supplies. Mga gamit nila, school supplies nila. Yun po yung programa ngayon na namin ni Kapitan. Itanong ko po kasi isa yung education sa mga priority advocacies ni Senator Francis Tolentino. Yan po ang kanyang... Isa pa po ma'am kasi yung nung nangyari kasi nung naobserba namin ni Kapitan na medyo yung mga bata sa taas ay naiinitan during pag-aaral nila. Pinakabitan ni Kapitan ng ng aircon para yung mga bata ay komportable. Mag-aral ng maayos at malamig yung nila. At maayos na ilaw, maayos na nila. So maganda na yung daycare namin diyan kasi aircon na po. Ano pa ang mga programa niyo po, Kagawad, na pwede po ninyong ma-share sa amin?
at maipagmalaki. Yes. Opo. Yes, ma'am, yung programa po namin dapat mag-additional, maglalagay pa po kami ng mga additional CCTVs. Dahil Ayan. kasi po ang CCTV po namin dito ay 16 cameras lang. Mhm. So sabi ko kay Kap, nag-usap kami, sabi ko Kap, kulang nung 16 cameras natin. Siguro dagdagan natin. Oo nga. So pag labas po ng budget namin, meron na akong proposal kay Kapitan na magbili kami ng 32 na, magawin namin 32. Dodoblehin So, ang niyo po. paglalagyan po namin dyan, yung mga talagang lugar na talagang daanan at pasukan at daanan ng mga tao. Mhm. At the same time, si Kapitan, naglalagay din po kami ng mga solar light. Wow. Kasi po, ang dito, may mga lugar kasi madidilim. Mhm. So kailangan lagyan ng mga solar Ilaw. light. Aha. So sa instruction ni Kap sa akin, ikutan yung mga madidilim na lugar at yun ang unahin natin, lagyan ng mga solar lights natin Mhm. para makatulong sa pagpapatakbo natin ng peace and order dito sa Opo. barangay natin. Actually, maganda. Sa inyo ko po unang narinig ito, Kagawad, itong mga pagkakabit ng CCTV at itong mga solar power lights. Actually, napaka-importanting deterrent po sa krimen nitong mga CCTV at itong mga pagtiyak na naiilawan po ng maayos sa inyong mga community. Ayun. So, ito Yes, po ang ma'am. magandang ma-implement din po ma-enforce sa ibang mga barangay kasi napakalaking tulong po talaga ng mga CCTV para ma-prevent ang anumang krimen, Kagawad. Yes po ma'am, opo. Number 1 po yun talaga ang Opo. CCTV kasi nung nasa serbisyo pa po ako at na-assign ako sa intelligence, yun talaga kami. Ang inaasahan po namin pag may nangyaring krimen, number 1 ay kukuha kami ng mga footage na sa CCTV. Kanya dito, sabi ko nga kay Kap, nung magkasama kami, ibigyan namin ng priority yung paglagay ng CCTV. Apo. Naku, good At pala, kanya no? sa mga madidilim. Apo, good combination pala kayo ni Kapitan Kagawad kasi being a civil engineer, si Kapitan na i-implement niya sa kanyang nasasakupan, yung kanyang expertise as an engineer para mapaganda yung inyong infrastructure dyan. At kayo naman po, Kagawad, bilang isang retired police, nagagamit niyo rin po yung inyong expertise sa law enforcement para mas maprotektahan po yung peace and order sa inyong lugar. Yes po ma'am. At sa pa may kasamaan pa rin po kami dito na isang public certified public accountant na siya naman po ang nag-aayos namin sa lahat ng mga ng problema ng pagdating sa Usapin ng budget. Opo. Apo, ayun. Ayos. Naayos naman. Opo, ang galing, ang galing. Marami pong salamat. Ako matutuwa po niyan si Senator Francis Tol Tolentino. Huwag kayong magsasawa sa amin, Kagawad ha. Mauulit po itong aming panayam sa inyo para din po personal niyong makadaupang palad si Senator Francis Tol Tolentino. Pero for sure, sa mga ganitong programa, na very active po ang inyong barangay, yan, dapat po kayo ay binibigyan ng ng pagkilala para mas na-empower po ang inyong barangay at nang sa gayon mas mapagsilbihan po ang ating mga kababayan ng mas maayos. Marami pong salamat sa inyong oras, Yes, Kagawad. ma'am. Opo. Yes, ma'am. Thank you very much Opo. sa programa ninyong Morning Chill Opo. with Senator Sir Francis Tolentino. Opo. At sa inyo ma'am, maraming ma'am salamat ma'am Cecil doon Opo. sa pagpapaunlak niyo doon sa amin dito sa programa ito. Opo. Thank you very much po ma'am. God bless po. Opo, sa uulitin po, Kagawad Arellano ha. Salamat po ng marami. Opo. Yes ma'am, opo ma'am. Welcome po kayo dito ma'am sa barangay namin. Ayun po. Yan po. At thank you rin po ma'am kay ma'am Alexa. Kay Dahil nga Alexa. Po, talagang Opo. maraming salamat kay ma'am Alexa. Ayan. Opo. Maraming salamat sa iyo, Alexa. At yan po si Barangay Kagawad Alfonso Arellano ng Barangay 19 sa lungsod ng Caloocan. Ito pong susunod naming awitin, Kagawad. Ito po ay aming alay sa inyo at syempre sa mga residente ng Barangay 19 Caloocan City. Narito po ang awiting Ako'y Sayo by First Circle. Wow.